Para sa mag-asawang Ronald at Helen Arandia, ang kanilang dalawang anak na babae ang sentro ng mundo nila. Sila ang uri ng pamilya na nagsusumikap, walang tinatapakang tao at may simpleng pangarap. Ang magkaroon ng isang maayos, maganda at sariling tahanan sa Lipa City, Batangas. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim. Para matupad ang pangarap na ito ay kailangang magsakripisyo ni Ronald. Iniwan niya ang Pilipinas para magtrabaho bilang isang overseas Filipino worker sa Saudi Arabia. Hindi madali ang buhay abroad, ang init ng disyerto, ang lungkot ng pagkakalayo sa pamilya at ang pangungulila sa bawat mahalagang okasyon ng mga bata. Pero tuwing nakikita ni Ronald ang mga larawan ng kanyang bagong bahay na unti-unti nang natatapos sa Lipa, nababawasan ang pagod niya. Sa Pilipinas naman, si Helen ang naiwang mag-isang nagpapatakbo ng kanilang buhay habang tinatapos ang paggawa ng kanilang bahay. Isang mapagmahal, hands-on at responsableng ina. Siya ang uri ng nanay na kahit mag-isa ay hindi mo kakikitaan ng reklamo. Gigising siya na maaga, mag-aasikaso ng almusal para sa kanyang dalawang dalagita at tinitiyak na maayos ang lahat sa kanilang tahanan. Para kay Helen, ang bawat sulok ng bahay na yon ay sumisimbolo ng pagmamahal at pagbuhos ng pawis ng kanyang asawa mula sa malayo. Payapa ang buhay nila sa Lipa, isang lungsod na kilalang tahimik at relihiyoso. Walang anumang gulo ang nakikita ni Helen sa kanyang hinaharap. Sa tabi lang ng bahay ng mga Arandia, nakatira ang isang lalaking nagngangalang Hiner. Si Hiner ay isang kapitbahay na kilalang may kakaibang ugali sa kanilang lugar. Hindi siya ordinaryong tao dahil medyo unstable ang kanyang pag-iisip, emosyonal at mabilis magalit. May usap-usapan na gumagamit din siya ng ipinagbabawal na gamot. Pero ang pinakamalaking problema kay Hiner ay ang matinding inggit na nararamdaman niya sa pamilya ni Helen. Tuwing nakikita ni Hiner ang pagdating ng mga materyales para sa bahay ng mga Arandia, tuwing naririnig niya ang tawanan ng dalawang anak ni Helen, at tuwing nakikita niyang komportable ang buhay ng mag-iina dahil sa mga padala ni Ronald galing sa Saudi, parang may kung anong lason na pumapasok sa utak niya. Sa paningin ni Hiner, hindi patas ang mundo. Bakit ang pamilya Arandia ay may magandang buhay samantalang siya ay laging kapos? Isang araw dahil sa matinding kagipitan, lumapit si Hiner kay Helen. Sinubukan niyang mangutang ng pera sa pag-aakalang dahil marami namang padala si Ronald ay madali itong mapapapayag at makapagbibigay ng pera. Humingi naman ng paumanhin si Helen. Alam niyang ang bawat pisong pinapadala ni Ronald ay saktong-sakto lang para sa mga materyales ng bahay at para sa pag-aaral ng dalawa nilang anak. Isa pa'y alam din niya na gagamitin yon ni Hiner para pambili ng ipinagbabawal na gamot. Ang simpleng pagtanggi na yon ang naging mitya ng isang napakalaking galit. Para kay Hiner, ang pagtanggi ni Helen ay hindi dahil wala silang pera, kundi dahil minamaliit siya nito. Ang kanyang unstable na isipan ay nagsimulang mag-imbento ng mga kwento. Ang inggit niya ay naging matinding galit at ang galit ay naging isang madilim na plano. Mula noong araw na yon ay nagbago na ang tingin ni Hiner sa pamilya Arandia. Tuwing dumadaan si Helen o ang mga bata ay nakatitig lamang siya ng matagal, walang kibo pero may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagpapahiwatig na may masamang bagay siyang pinaplano para sa mag-iina. Habang lumilipas sa mga araw, nagsimula nang makaramdam si Helen ng kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag pero parang may mga masasamang pangitain na unti-unting nagpapakita sa kanyang panaginip. May mga gabi na hindi siya makatulog ng maayos dahil sa mga kakaibang panaginip na parang nagbababala sa kanya.
na may darating na panganib. Sinubukan ni Helen na doblehin ang pag-iingat. Sinisiguro niyang hindi lumalabas sa mga bata ng mag-isa at palaging sarado ang kanilang mga pintuan at bintana kahit umaga. Sa tuwing kakausapin niya si Ronald sa telepono, sinusubukan niyang maging masaya para hindi mag-alala ang asawa niya sa Saudi. Pero sa loob-loob niya, natatakot na siya. Dumating ang gabi ng April 9, 1994. Isang gabi na babago sa kasaysayan ng Lipa City habang buhay. Sa Saudi Arabia tapos na ang kontrata ni Ronald. Puno ng pananabig ang kanyang puso habang inaayos ang kanyang mga bagahe para sa kanyang huling flight pabalik ng Pilipinas. Sa wakas ay makakasama na niya ang kanyang pamilya. Makikita na niya ang natapos nilang bahay at may sapat na silang ipon para magsimula ng bagong buhay ng magkakasama. Gabi na noon sa Pilipinas. Naghahanda na si Helen para patulugin ang kanyang 2 anak. Malamig ang gabi sa Lipa at ang buong subdivision ay balot ng katahimikan. Matapos matiyak na nakalock na ang lahat ng pintuan at gate, pumasok na si Helen sa kwarto kasama ang mga bata. Pero sa labas, sa madilim na sulok ng bakod ng mga arandya, nakatayo na si Hiner. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng nawala ng katinuan dahil sa matinding selos at galit. Hawak ang isang matalim na kutsilyo o patalim. Dahan-dahan siyang lumapit sa isa sa mga bintana ng bahay. Dahil matagal na niyang pinag-aaralan ang bawat galaw ng pamilya, alam niya kung paanong pumasok nang hindi lumilikha ng ingay. Sa pamamagitan ng pagpuwersa sa isang mahinang parte ng bintana, nakapasok si Hiner sa loob ng sala. Ang kanyang mga hakbang ay parang anino sa dilim, patungo sa kwarto kung saan ay naroon si Helen at ang 2 anak na babae. Nagising si Helen dahil sa isang kakaibang kalabog sa sala. Sa sandaling buksan niya ang pintuan para tingnan kung ano yon. Uli na ang lahat. Sa ilalim ng kaunting liwanag ng buwan, nakita niya ang mukha ng kanilang kapitbahay na si Hiner, na may hawak na patalim at may mga matang puno ng kabaliwan at galit. Walang sinabi si Hiner bago pa man makahingi ng tulong si Helen. Sinugod na siya ni Hiner mula sa likod. Ang tahimik na bahay ng mga arandya ay biglang napuno ng kaguluhan, ng iyak ng mga bata na nagising sa gitna ng gabi at ng tunog ng karahasan. Ang sumunod na nangyari sa loob ng bahay na yon ay ang pinakamarahas at pinakamadilim na kabanata na gumulantang sa buong bansa. Nagising ang 2 anak na babae ni Helen dahil sa hiyaw ng kanilang ina. Sa harapan ng kanilang mga mata, nakita nila kung paanong sinasaktan ni Hiner ang kanilang mama. Umiling ng awa si Helen. Nakiusap na siya na lang ang saktan. Siya na lang ang patayin at huwag lang ang kanyang 2 mga anak. Pero ang isip ni Hiner ay tuluyan ng binalot ng kadiliman. Sa kanyang takot na makilala at may magsumbong sa pulisya, nagdesisyon siyang walang ititirang buhay sa loob ng bahay na yon. Walang awang pinatay ni Hiner ang 2 anak na babae ni Helen sa loob mismo ng kwarto. Ang 2 magkapatid ay natagpuang halos magkadikit ang mga katawan sa sahig. Isang patunay na hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay, pilit nilang pinoprotektahan ang isa't isa mula sa bagsik ng kanilang kapitbahay. Matapos ang karumal-dumal na krimen, mabilis na hinalughog ni Hiner ang bahay para kunin ang mga pera at alahas na itinatago ni Helen mula sa padala ni Ronald. Nang makuha ang gusto niya ay mabilis siyang tumakas sa kadiliman. Iniwan ang bahay ng mga arandya na puno ng dugo at ng isang napakabigat na katahimikan. Ang bahay na binuo para sa mga pangarap ay naging isang crime scene na sa loob lang ng isang madaling araw. Habang nangyayari ang krimen sa Lipa, si Ronald naman ay nasa loob ng eroplano. Libo-libong talampakan sa ibabaw ng ulap. Masaya siya at nakikipagkwentuhan sa ilang kapwa OFW tungkol sa kung gaano kasaya ang makauwi sa pamilya pagkatapos ng maraming taon.
Sa kanyang isipan, ilang oras na lamang ay mayayakap na niya ang kanyang asawa at ang dalawa niyang anak na babae. Nang lumapag ang eroplano sa Maynila, dumaan si Ronald sa immigration at mabilis na kinuha ang kanyang mga bagahe. Sabik na sabik siyang makalabas ng airport para sumakay patungong Batangas. Pero habang naglalakad siya sa terminal, napansin niya ang isang tumpok na mga tao na nagbabasa ng dyaryo at may mga mukhang seryoso at gulat. Kumuha din si Ronald ng isang kopya ng dyaryo para magpalipas ng oras habang naghihintay ng masasakyan. Pero sa sandaling ibaba niya ang kanyang mga mata sa front page, parang huminto ang tibok ng kanyang puso. Ang nakasulat sa headline, Lipa Arandia Massacre, ina at dalawang anak, minasaker ng kapitbahay. Kasama sa balita ang larawan ng kanilang bagong bahay sa Sabang, Lipa City. Ang bahay na pinagtrabahuhan niya sa Saudi ng ilang taon. Ang bahay na dapat ay uuwian niya ng gabing yon. Sa isang iglap ang lahat ng pangarap ni Ronald. Ang lahat ng pagod niya at ang buong dahilan kung bakit siya nabubuhay ay gumuho sa kanyang harapan. Ang kanyang huling flight ay naging simula ng kanyang pinakamalayong gabi ng pangungulila. Umuwi si Ronald sa Batangas na durog ang buong pagkatao. Walang ibang bitbit kundi ang matinding pighati at galit sa kanyang puso. Habang nilulunod si Ronald sa matinding pighati, ang mga investigador naman ng pulisya ay mabilis na gumagalaw sa Barangay Sabang. Ang magandang bahay ng mga Arandia ay pinalibutan ng dilaw na crime scene tape. Ang semento sa loob ng kwarto ay puno ng bakas ng tuyong dugo at ang bintanang pinilit buksan ay nakatiwarik pa rin bilang saksi sa karahasan. Dahil sa tindi ng pressure mula sa media at sa gobyerno, hindi tumigil ang mga otoridad hanggat hindi nahuhuli ang may sala. Doon pumasok ang anggulo ng kanilang kapitbahay na si Hiner. Nang magsagawa ng masusing paghahanap ang mga soko sa paligid ng bakod, natagpuan sa likod ng lumang bodega ni Hiner ang isang dugoang patalim at ang isang bag na naglalaman ng mga dolyar at alahas na pagmamay-ari ni Helen. Ang mga ebidensyang ito ay hindi nagsisinungaling. Nang dalhin si Hiner sa presinto at iharap sa kanya ang mga na-recover na gamit, tuluyan nang lumabas ang kanyang totoong kulay. Ang kanyang unstable na pag-iisip ay nagpakita ng mga kakaibang kilos at pagtawa. Hanggang sa siya na mismo ang umamin ng ginawa niyang krimen. Ang balita ng pag-amin ni Hiner ay parang bombang sumabog sa media. Hindi makapaniwala ang mga tao na ang dahilan lang pala ng pagbura sa isang ina at dalawang anak ay ang matinding inggit ng isang kapitbahay na hindi matanggap ang pag-unlad ng iba. Ang korte sa Lipa City ay palaging puno ng mga tao tuwing may schedule ang hearing. Sa loob ng korte, pilit na ginamit ng mga abogado ni Hiner ang insanity defense. Ang pagdadahilan na ang suspect ay walang katinuan o nasa ilalim ng matinding psychosis ng gabing maganap ang krimen, kaya hindi ito dapat parusahan sa ilalim ng batas. Pero sa kabilang panig ng korte, nakaupo si Ronald Arandia. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Hiner. Ang takot at pighati niya ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Siya ang tumayong boses ni na Helen at ng kanyang dalawang anak. Matapos ang ilang buwan ng matinding hearing, ibinaba ng korte ang pinal na desisyon. Si Hiner ay hinatulan ng parusang guilty beyond reasonable doubt para sa krimeng multiple murder at robbery. Dahil sa tindi ng kalupitan ng kanyang ginawa ay hinatulan siya ng pinakamataas na parusa na itinalaga ng batas noong panahong yon. Ang mabulok sa loob ng pansang bilangguan ng walang pagkakataon para sa parole. Ngunit alam niyang ang hatol na ito ay hindi magbabalik sa tawa ni na Helen at ng kanyang dalawang anak. Matapos ang kaso, ipinagbili ni Ronald ang kanilang bahay sa Lipa. Hindi niya kayang manatili sa isang lugar na binuo para sa mga pangarap pero naging sementeryo ng kanyang mga mahal sa buhay. Pumunta si Ronald sa sementeryo sa huling pagkakataon bago umalis ng Lipa. Nag-alay siya ng mga bulaklak sa 3 nichong magkakatabi
Ang nichong naglalaman ng katawan ng kanyang asawang si Helen at ng kanilang 2 anak na babae. Ang kaso ng Lipa Arandia Massacre ay naging isang napakalaking paalala at aral sa buong bansang Pilipinas. Ipinapakita nito ang kwento ng isang OFW, pamilya na winasak na matinding inggit ng kapwa ngunit nag-iwan din ng mensahe na ang katarungan, kahit gaano katagal, ay palaging mananaig laban sa kasamaan. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang Dokyo sa Dilim.